Hi guys, Milot Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the Six of Wands, the Queen of Swords, the Six of Coins, and we have here the Nine of Swords. Okay, so base sa mga barahan na to, mukhang sa susunod na mga araw, i-concentrate mo ang iyong atensyon sa iyong sarili. Okay, parang self-love, self-care, pina-prioritize mo yung self mo. And parang wala ka na dito masyadong pake kung hindi mo nakukuha yung gusto mo from a certain person. Parang ayaw mo na mag-overthink about it. Okay, ayaw mo na siyang problemahin pa. Okay, and then we have here the Five of Coins, the Page of Swords, the Seven of Swords, and the Two of Swords. Pero syempre, hindi rin naman maiiwasan na there are times na makakaramdam ka pa rin ng kalungkutan, being alone, pero parang bumabalik talaga sa isipan mo pa rin yung ginawa nitong tao na to sa'yo, especially kung itong person mo ay niloko ka or ang zodiac sign niya ay air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, parang kahit na nakakaramdam ka ng loneliness dahil sa tao na ito, medyo hindi ka naman na kasi sure din about sa kanya. Okay, so parang mas bibigyan mo ng halaga yung sarili mo kaysa dito sa tao na ito. Okay, and then we have here the Ten of Wands, the King of Wands, and we have here the Page of Wands. So, meron ditong mag-reach out sa inyo na ang dala ay puro problema. Lalo na kung ang tao na ito ay fire sign, Aries, Leo, Sag. So, pag nakipag-communicate tong tao na to sa'yo, pwedeng suyu-suyuin ka nito, pwedeng landi-landiin ka nito, pero kaakibat nun ay maraming problema. And then we have the Moon and the Wheel of Fortune. So, medyo hindi ka sure sa kung ano yung totoong intention sa iyo nitong tao na to, kung meron bang pagbabago sa tao na to or sa magiging relationship ninyong dalawa. And then we have here the Page of Coins. Hindi ko sure kung mas bata ba sa inyo itong tao na to or sadyang immature lamang. But ang nakikita ko dito is patuloy ka na i-message nitong tao na to, trying to make promises sa'yo para nga pagbigyan mo siyang muli, ganyan, nilalandi ka niya and all. Pero nga, kung talagang ang concentration mo dito ay ang sarili mo or ang pagmamahal mo sa self mo, ay hindi ka basta-basta madadala sa kung ano man ang sinasabi sa'yo nitong tao na ito. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see. Ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Queen of Wands, the Knight of Coins, the Knight of Swords,
and the Three of Wands. Okay, so base sa mga barahan na to, parang you will feel very confident sa mga susunod na mga araw. Kasi merong tao dito na sobrang nagpupursige na parang mag-commit sa'yo or gawin ang makakaya niya para magkaroon kayo ng committed relationship or parang to take your relationship into the next level. And then we have here the Seven of Wands. So talaga nagtsatsaga itong tao na to. Ginagawa niya yung makakaya niya para magkaroon kayo ulit ng magandang panimula. Medyo nagkaroon na rin ng regrets itong tao na to, kaya siya gumagawa talaga dito ng effort para mag-work out yung relationship ninyong dalawa. And then we have here the Sun. Dahil dyan, makakaramdam ka ng happiness dahil nga sa nagkaayos kayo. And then we have here the Queen of Cups na parang feel mo na mahal ka nitong tao na to. You will really feel loved and parang mas mai-in love ka pa sa kanya. Okay, and then we have here the Two of Wands and the Five of Swords. Though, sinasabi niya dito na you have, parang you are taking your relationship nga into the next level, pinag-uusapan ninyo yung future nyo, medyo meron lang kayong siguro conflict about the future. Maybe may mga bagay na uncertain, medyo meron kayong mga hindi pinag-aagrihan about the future, ganon. Pero at least this parang kahit na ganun, meron plano. Medyo hindi nga lang sure kung paano ninyo marireach yung plano na yon or magagawa yung plano na yon. Pwedeng iba yung plano niya, pwedeng iba yung plano mo. Kaya medyo nagkakaroon kayo ng conflict. Pero we have heard the Fool, which is saying, i-enjoy mo lang. Wag ka munang masyadong mag-alala. Parang take your time. Parang be carefree, ganon. Enjoy the journey, ganyan. Okay? Wag kayong masyadong mag-alala. Parang whatever it will take you. Ganon yung datingan. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces. Okay, let's see. Ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Two of Wands, the King of Cups, the Two of Swords, and the King of Wands. Okay, yung iba sa inyo, parang torn between two lovers or two persons. Ngayon, kung hindi naman dalawa yung pinagpipilian nyo, maaaring ibig sabihin, uncertain pa rin kayo about sa feelings sa inyo ng isang tao na maaaring malayo sa inyo. And medyo hindi rin kayo sure kung meron ba kayong future nitong tao na ito. Okay, and then we have here the Fool, the Wheel of Fortune, the Magician, and we have here the Ten of Cups. Pero nakikita ko dito na maaaring magbago yung takbo ng relationship ninyo or ng connection ninyo nitong tao na ito. Na pwedeng magkaroon kayo ng happy relationship or pwede kayong magkatuluyan nitong tao na to as long as parang both of you will really make an effort or gagawin ninyo yung lahat ng makakaya nyo para ma-achieve yun. Okay? And then we have here the Nine of Wands, the Hangman,
and the Page of Cups. Pero ayun nga, maaaring naaantala yung mga pagbabago na to, yung pagkakaroon ninyo ng happy relationship because yung isa sa inyo maaaring parang nagpipigil or parang may wall, hesitant, may pagdududa. And then yung isa naman, maaaring may pagka-immature pa or maybe hindi pa siya totally ready to have this committed relationship. Okay? Kaya rin siguro nandito si The Fool kasi parang sinasabi na i-enjoy mo lang muna. Huwag ka masyadong atat. Huwag mong madaliin yung proseso. Okay? Pero wala namang question dun sa pagkagusto niya sa'yo. It's there. Okay? Maaaring mahal ka naman nitong tao na to talaga. Pero siguro hindi pa siya handa for that committed relationship or parang to settle down. Okay, so we have here the Moon and we have here the Nine of Cups. So, ang nakikita ko dito is parang maging happy ka na lang muna sa kung ano yung meron kayo. Parang antay-antay ka lang. Siguro sa ngayon medyo malabo, medyo confusing, hindi mo alam kung anong mangyayari. But we have here the Nine of Cups which talks about waiting and being emotionally happy. So, pwedeng ibig sabihin nga, siguro eventually, makakarating din kayo doon, makakaramdam ka rin ng happiness. Okay? And then we have here the Eight of Swords. Pero ang nangyayari kasi, you feel trapped, you feel like nothing is happening, parang na-stuck na kami dito. Okay, hindi ko alam kung meron ka na bang frustrations, naiinip ka na ba, parang ganun. Kaya medyo naruruin yung excitement sa relationship. Okay, so siguro, isihan mo lang, huwag kang magmadali. Ngayon, kung nagmamadali ka at hindi pa siya ready, edi umalis ka na lang. Parang ganyan. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.